Hello guys, good afternoon. Ito na naman ako upang i-share sa inyo kung ano ba ang nararamdaman ng may acid reflux. Kasi ako last year, grabe talaga yung naramdaman ko. Ngayong taon na to, 2021, hindi na ako na-ospital. Dati labas-pasok ako sa ospital. Ano nga ba talaga yung nararamdaman ng acid reflux? Ako gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung nararamdaman ng acid reflux. Kasi ako, grabe talaga ang mga nangyari sa akin. Kala ko nga hanggang mamamatay na ako. Pero sa awa ng Lord, gumaling na ako. Ito, nakareka-recover na, may laman-laman na. Dati sobrang pumayat ako ng gusto dahil sa acid reflux na yan. Kasi sa dami bang hindi kinakain, mga bawal. Tapos, kaya ako muling nag-upload nitong video ko. Kasi gusto kong makashare o yung mga naranasan ko, gusto kong ma-share ko sa mga taong tulad ko na may nararamdaman ng acid reflux. Ano nga ba yung acid reflux? Ang acid reflux po, pakiramdam nyo po, may nakabara dito sa lalamunan. Tapos, nandoon na rin po yung parang nahirapan po kayong huminga. Parang habol yung hininga nyo. Lalong-lalo na kung nakakakain po kayo ng bawal. Kasi po, sabi ng doktor, hindi naman daw po talaga nawawala yun. Pabalik-balik lang talaga. Kaya, pinaka-the best talaga, kailangan maging maingat sa mga kakainin. Yung mga ano ba yung mga bawal kainin ng may mga acid reflux. Yan na yung kape, mga 3-in-1 na yan, ano yun, soft drinks, maasim, mga processed foods, hindi na din ako nakain yan. Tapos hanggat maaari pwede rin naman kumain ng mga prito-prito, pero kailangan mo ang mantika mo. Yung coconut oil kami, saka pag magigisa ako, ang ginagamit ko olive oil. Tapos yung sa karne naman, kailangan purong laman talaga. Huwag kayong kakain na may mga matataba. Kasi pabalik-balik lang yung acid reflux na yan. Kala mo may sakit ka na sa puso kasi nga, yung palpitation mo, nagpapalpitation ka. Once na sumakit na itong sigmura mo, maninigas po to. Pag may acid reflux, maninigas to. Tapos nagpapalpitate ka na ng konti. Tapos pag pinabayaan, pagkaramdam mo, may nakabara na ditong pagkain. Tapos mag-BP ka. Minsan nataas na ang blood pressure ko, nagawa ng dyan sa di ba po pag may discomfort tayo sa katawan natin, nataas ang blood pressure natin. Pero hindi naman hindi naman mataas po ang bad cholesterol ko. Okay naman. Siguro gawa na nga po may nararamdaman sa acid reflux na yan. Ang acid reflux po guys, kaya ko gustong i-share sa inyo ang number 1 pong gamutan talaga yun. Gamutan na mahaba, ang gamutan talaga ng acid reflux na para mawala, number 1, ingatan mo talaga ang pagkain mo. Ang pagkain, ingat na ingat ka. Tapos, pagka meron na ako, hindi na sa akin tumalab yung omeprazole, pantroprazole ako, pantroprazole 40 milligram. Yun ang ginamot ko for 7 days. Tapos, 3 times a day din ako ng Malox Plus. Yun ang inano ko. Kasi, wala na kasi ako na-orderan ng Ubati. Kasi dati, last upload ko, nakatulong din po ang Ubati. Makakatulong din guys ang pag-inom ng maligamgam na tubig. Iwasan nyo po ang malamig na tubig. Ang nakagaling talaga sa akin, pagising ko sa umaga, ay inom po ako ng 2 basong maligamgam na tubig. Tapos kahit na po tanghali po, ang iniinom ko po talaga maligamgam na, hindi na po ako nainom ng malamig. Iniwasan ko na po yun. Tapos yung nakakatulong din po ang saging. Tapos yung nakatulong din po yung pag-inom ng
talbos bayabas. Nilalaga ko yun. Tapos iinom ako. Yun ang iniinom ko. Paminsan-minsan pag sumusumpong. Yun. Tapos minsan po talagang pag tumataas pa ang blood pressure ko, hindi ko mapigilan na hindi talaga uminom ng serpentina. Yung serpentina pong dahon, nakakatulong po. Mapakulo lang po kayo ng tubig na mainit. Ilagay nyo sa isang kapihan, ihulog nyo po yung mga 5 dahon. Medyo mapait lang talaga, hindi medyo, talagang napakapait. Pero po bababa naman po ang blood pressure nyo. Kasi dati po niresetahan ako ng doktor ng ng maintenance na. Pinami-maintenance na ako ng losartan. Pag umiinom naman po ako ng losartan, nabagsak naman po ang BP ko. Sabi ng doktor, hindi po daw talaga ako tunay na high blood. Kaya ang ginawa ko, pinatanggal po ng doktor sa akin yung maintenance nun. Binago ko po yung lifestyle ko. Hindi na nga po ako nakain ng yung mga processed foods. Number 1 po na pabalik po ng acid reflux natin ay pansit canton, mga instant noodles, bawal po yan sa may acid reflux. Tapos po yung hotdogs, bawal din. Basta po yung mga hindi po ako naglagay ng bitchin o magic sarap sa lutuin. Asin lang po talaga, asin tuyo, ganyan. Tapos yung sa mga herbal po, puro herbal po ako na iniinom. Ito po sa awa ng Panginoon, naka-recover na ako. Ngayon po taon 2021, hindi na po talaga ako nasugod sa ospital dahil sa acid reflux na ito. Ang acid reflux talaga po nakakapapayat. Sobrang pumayat po ako at nawalan po ako ng ganang kumain. Kala ko nga po, nagbili na nga ako sa mga anak ko. Sabi ko, mamamatay na siguro ako. Kasi nga po, kasi tumataas na din ang BP ko. Wala na akong ganang kumain. Tapos po, nung time na wala po akong ganang kumain, uminom po ako ng nag-order po ako ng King's Herbal. Yun po ang ininom ko. Yun po, nagkagana po akong kumain. Tapos, at the same time po, nag-inom din po ako ng Quantumin. Yung Quantumin po, pinapatak po yun sa tubig. Nakatulong din po yun sa akin. Pero hindi ko naman po sinasabi na 100% po gagaling kayo sa mga sinasabi kong yung Quantumin o King's Herbal. Yun lang po ay na-share ko sa akin. Yun po, isa kasi sa akin nakatulong. Kasi po, di ba po, pag over, na po tayo, toxic na sa ating katawan, marami ng toxic, kailangan linisin. Kunwari po ni Quantumin, kahit pa paano po yung Quantumin, alkaline po yun. Kailangan po natin sa may mga acid reflux ay alkaline na pagkain. Ano ang mga prutas na pwedeng kainin ng may acid reflux? Pakwan, melon, saging. Ang apple nga po, minsan po ang apple ay ina-acid din po ako. Yung apple po na red apple, na yung from Japan, ganyan, pwede po yun sa atin. Pero yung apple na medyo maasim, bawal din po. Pero yung hinog na pinya, na hindi maasim, hindi po ako inacid noon. Siguro, nakatulong din po, pero minsan lang po ako kumain noon. Tapos, yung mga peras, pwede po yan sa atin na may mga acid reflux. Ang bawal naman pong mga pagkain, yun pong mga maaasim talaga. Iwasan po natin para gumaling po tayo may mga acid reflux. Ako po, na-share ko yun po sa inyo kasi naawa din po ako sa mga taong hindi alam kung ano ang kanilang sakit. Kala po nila kasi minsan po noong na-hospital ako, 3 na po yung doktor na tumingin sa akin. Hindi po nila find out kung ano ang sakit ko. Sabi nila may sakit na daw po ako sa puso. Kumuha na po akong cardio. Pagtingin po na sa akin ng cardio, sabi ng cardio, bigyan daw po ako ng yung monitor, kakabit daw po sa puso ko para kahit na umuwi ako ng bahay,
maano daw po, ma-monitor ang heart ko. Nagawa na rin po, pero wala naman po. Wala po. Sa awa ng Diyos, wala naman po talagang akong sakit sa puso. Yun po pala, yun na nga pong heartburn. Nakala mo, parang nag-expert daw po yun pagka nakikita sa parang nag-expert yung heart natin pagka nagtatama yung acid siguro sa puso natin. Kaya medyo maano po, mahapdi dito sa sa dibdib, tapos nagpapalpitate po tayo. Tapos po, ang maisishare ko din po sa may acid reflux, pagka kumain po kayo, kunwari po kumain kayo ng hapunan, mga 3 oras po kayo bago humiga. Pagkatapos nyong kumain po, kailangan po pag kumakain po na ang may mga acid reflux, kailangan po ay durog na durog po. Dahan-dahan lang. Nguyain mo talagang mabuti. Tapos dudurugin mo. Tapos iinom ka ng maligamgam na tubig. Hindi po pwede sa atin may mga acid reflux na pagkatapos kumain, 30 minutes pa lang kumain, mahiga na, maupo na. Sa akin po, sa aking karanasan, hindi po pwede. 3 oras po, kakain pa ako sa hapunan ko ay alas 6. Mga 9 o'clock po, saka ako matutulog o 8:30, pwede na po ako niyan, mga mahiga-higa na ako, pwede na. Pero po yung pagkakain lang, bawal po. Kailangan po talaga natin ng itunaw maigi. Tapos po, talagang kailangan maligamgam na tubig ang iinumin. Hindi po pwede ang malamig. Yan lang po guys ang ma-share ko sa inyo, yung sa aking karanasan tungkol po sa acid reflux. Marami po kasing tulad po ng friend ko, kasama ko sa pagsumba, ang taba-taba niya dati. Tapos ngayon nakita ko nakita ko may na siya, payat na din siya. Tapos nagte-text kami, sinasabi ko sa kanya, nasi-share ko sa kanya, hindi niya alam na acid reflux na po pala yung nararamdaman niya. Galing na rin po siya sa doktor. Ang sabi nga daw po ng doktor last week, nagpa-check up po siya. Sabi ko magpa-laboratory siya kasi para makita. Sabi nga po ng doktor, yan daw po nga, may acid reflux din siya. Tapos hindi niya alam kung ano ang mga bawal kainin. Tapos po pala, ang kape po nag-iniinom ko ay yung brown rice. Tinutong ko po yun. Niluluto ko sa kawali hanggang mag-black na siya. Yun po ang ginagawa kong kopi. Yun. Tapos po, pag siyempre po, mahilig ako sa kape. Kaya minsan, parang nandyan po yung time na gustong-gusto natin magkape. Pero kung bawal naman yung mga kapeng 3-in-1, yun. Minsan, James Coffee, pero kahit po, James Coffee, ina-acid pa rin po ako. Pinaka-the-best po talaga, rice coffee na lang. Tutungin nyo po yun, tapos pakuluan nyo. Tapos sa umaga, pwede nyo din po yun na inumin nyo. Kaysa malamig, mainit na tubig lang, pwede din po yun. Tapos, yan nga po, yung talbos ng bayabas, mabisa din po yun, nakakatulong din po yun. Tapos yung saging, maganda din po yun sa atin. Pagka, ang isa pa po palang, bago ko po makalimutan, hindi po pwede tayong, halimbawa po na sanay po ang tiyan natin ng 1 cup lang na kanin, konti lang. Tapos kakain ulit tayo. Hindi po pwedeng marami agad. Kailangan pa unti-unting kain hanggang pong masanay ulit. Kasi last 2 weeks ago, napadami po yung kain ko. Aba, sumumpong na naman po, nanigas na naman po itong sikmura ko. Tumigas po ang sikmura ko. Dali-dali po akong uminom ng pantropazole. Yan, pantropazole 40 po ang ininom ko. As needed lang po, hindi ko naman po basta po hindi ako naalisan sa bag. Bago ako pupunta sa isang lugar, kailangan nandyan na po yung may mga dala akong mga gamot in case na makakain ako ng hindi pwede sa akin. Bawal sa akin yung mga karning matataba, bawal. Kahit na po, hindi naman po sinabi ng doktor bawal sa akin. Pero pag ako po ay nakakakain noon, sumasama ang pakiramdam ko. Kaya binawal ko na po sa sarili ko. Yun po, kaya ako ay sinishare ko din po sa inyo ang mga, kasi iba-iba po nga ang ng katawan. Ang soft drinks, bawal na bawal talaga sa may mga acid.
Number 1 po yan. Saka yung mga kamyas na yan. Bawal po sa atin ang kamyas, orange, lemon. Tapos po pala, isa pa pong may share ko. Kunwari po magluluto kayo ng sinigang na baboy. Kasi siyempre, paborito din po natin yan, mga sinigang baboy na. Wag na po kayong magamit nung sinigang mix na instant. Bawal po yun. Ang gamitin nyo po yung kalamansi, pero po wag na wag po yung maasim na maasim. Kasi po kahit na kalamansi po yun, kahit walang chemical yun, natural, sa may mga acid po, acid reflux na tulad ko, bawal din po. Bawal din po yung kalamansi na sobrang asim na sinigang. Tapos isa pa po, baka makalimutan ko, ang bawal din po sa may acid, maanghang. Maanghang sili, bawal na bawal po. Kahit na po kumain, kahit yan pong paminta lang. Kumain lang nga po ako ng paminta. Yung may gulay na may paminta na nakain ko lang po yung paminta na nandyan na po, babalik na naman po yan. Mababalik na naman po yung aking nararamdaman. Pero hindi na po grabe. Yan lang po. Sana po makatulong po itong video ko sa inyo na mga hindi alam kung ano po ang bawal at ano po hindi alam kung ano ang mga nararamdaman ng mga may acid reflux. Sana po gumaling din po kayo tulad ko na gumaling na. Ako ay gusto ko lang ma-share din sa inyo kasi nga po marami po tayong dito sa buong mundo na nagsasuffer ng acid reflux na yan. Ay kung hindi po natin babaguhin ang lifestyle natin, mapapadali ang buhay natin. Alisin po natin yung may mga preservatives, mga dilata, bawal po yun sa atin, alisin po natin yun. Kasi pagka lumala po ang acid reflux, pwede po yung magkaroon tayo ng cancer dito sa sa bituka. Kaya hangga't maaari po, iwasan na po yung mga bawal. Nasabi ko na rin po sa inyo, ang mga bawal natin kainin. Mga suka-suka na yan, bawal. Mga paksiw-paksiw, bawal. Number 1, isa pa po pala, kamatis. Bawal po yan sa atin na may mga acid reflux. Kahit na natural po yun. Ma-acid po yun. Nandyan po yun sa listahan na pinakita sa akin, binigay sa akin ng doktor. Kamatis, bawal. Kaya po ang ketchup na ginagamit ko, banana ketchup po, na hindi maanghang. Yung pong lang, hindi maanghang kasi bawal po. Ganun na lang po. Sana po makatulong po ang video kong ito sa inyo sa may mga acid reflux. Ganyan lang po ang may share ko. Next time po, kung ano naman po ang ma-experience ko tungkol sa acid reflux, isi-share ko din po ulit sa inyo. Maraming salamat din po sa mga sa mga nanood dito na makakuha po sana kayo ng aral o makakuha po sana kayo ng idea kung paano yung may acid reflux. God bless po. Sana po gumaling po kayo. Tulad ko po, gumaling na po ako sa awa ni Lord, kasama po sa pag nagiinom po ng isang bagay, ng mga sinusunod po natin ang mga bagay-bagay na bawal sa atin, may kasama pong pananampalataya sa Panginoon para nandun po yung basbas niya, yung pag-iingat niya sa atin, sa buong pamilya natin. Kaya kahit na po kalooban ng Panginoon na humaba ang buhay natin, kung tayo din pong mga tao, kung tayo din pong may-ari ng buhay natin na hindi po natin ingatan, wala po ang Panginoon magagawa. Kaya kailangan po natin ingatan din po ang ating sarili. Salamat po. God bless po. Bye-bye po.